Gaano nga ba katotoo na itong San Miguel Beer ay dadalhin na itong si Mawala Tautuwa dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit naman itong si Kai Balungay? Medyo matagal nang napapabalita na itong si Tautuwa ay ititrade ng San Miguel at mukhang ngayon na ito yung mangyayari na talaga at mukhang magiging sitwasyon dito. Ito raw si Kai Balungay ang kukunin ng San Miguel at ito namang Phoenix kasi parang ang gusto raw nila ay kumuha ng isang veterano na mag-guide dito sa incoming nilang bagong player na si Will Gosum. Kaya baka Kai Balungay for Moto2 ang malaking bagay naman yan para sa San Miguel dahil gusto nila siyempre na magkaroon ng isa pang center na po pwede talagang magamit to sa kanilang roster. Kung sakasakali nga na matuloy ito, sa tingin ko nababagay na to para dito sa SMB. At kung sakasakali nga nagagawin talaga ito nitong kanilang roster, magiging isa yan do sa mga malalaking makatutulong dito kay Coach Leo Austria. Alam naman natin yung capability nito si Kai Balungay. Kaya pwedeng-pwede talaga to dito sa San Miguel. At syempre, kung ikaw naman, itong si Kai Balungay, ba't ka hindi magiging excited na maglaro para sa SMB? Dahil syempre, magiging perennial championship contender ka. Kaysa naman dito sa Phoenix na hirap nga makapasok man lang sa playoffs. Para dito kay Motaw Tua, oportunidad to para magkaroon siya ng mas mahabang playing time syempre dito sa Phoenix kumpara dito sa San Miguel na halos wala siyang minuto. Kaya nga win-win ito para sa dalawang panig. Ngayon, kung ikaw ang San Miguel, hintayin mo na lang siguro yung tamang tiempo sa pag-announce para magkaroon ng trade para dito kay Cade Flores o rather tama, dito kay Kai Balungay. Kinakailangan lang kasi syempre ng tamang timing dyan dahil sa ngayon nanalo ang San Miguel at mahirap naman talaga na bitawan talaga nito sa ngayon. Kaya ito ang magandang option para dito sa SMB. Ang siguraduhin nila na magkaroon ng mas magandang option pagdating dito sa pagpapalakas ng roster. Samantala naman itong good news na to talaga para dito sa Rain or Shine. Dahil sa wakas, maglalaro na itong si Luis Villegas para sa kanila. Ang target daw nitong Rain or Shine ayon kay Coach Yengyao ay sa Disyembre. Next month, maglalaro na itong si Luis Villegas para sa kanila. Sobrang good news ito para dito kay Coach Yengyao dahil nga out for the season na itong si Kit Datu. So kapag nagawa nila ng paraan nito at itong si Luis Villegas ay maglalaro na sa Rain or Shine, sigurado na magiging maganda ang kalalabasan nito lalo na at pinapirma na rin nila ng kontrata itong kanilang rookie na si Christian Manaytay. Kung maglalaro na itong si Villegas at hindi may injure plus nandiyan pa si Manaytay, biglang mapupunuan yung center slot nitong Rain or Shine at baka hindi na nila masyadong indahin yung pagkawala nitong si Kid Datu. At yan naman talaga importante para dito sa Rain or Shine dahil alam natin na kinakailangan nila talaga makabawi lalo na at alam natin na nagkaroon problema yung kanilang roster nung na-injure nga itong si Kid Datu. Pero ngayon na nandito na itong si Luis Villegas at itong si Christian Manaytay, mas maganda na ang kalalabasan nito para dito sa Rain or Shine. Kaya good news talaga itong pangyayari na to. Ngayon, sigurado ako, maraming mag-aabang dito kay Luis Villegas. Ever since nung makuha yan ng Rain or Shine, 8 games pa lang ang nalalaro nito para dito sa Ross. Kaya nga ngayon, pagbalik nito si Villegas, dito talaga natin makikita kung ano ang magagawa nito para sa kanilang roster. Kung sakasakali na hindi pa nawawala ng confidence ito si Villegas, malaking maitulong nito para dito sa kanilang lineup. Kaya dito natin talaga makikita na magiging isa to dun sa mga good news at magandang major developments para dito sa koponan ni Coach Yengyao pati na rin dito sa Rain or Shine.